Hi folks! Welcome back to my channel and kung new discover mo pa lang tong video ko, samahan mo ako sa second day ng aking freelancing journey. Dahil ang checklist natin today ay kukuha tayo ng barangay clearance or barangay certificate. Dito natin yan of course i-request sa barangay. But little did I know na nilipat na pala yung barangay Santa Cruz Santa Maria sa likod ng elementary school. And sobrang na-amaze talaga ako sa bagong barangay hall dahil ang layo talaga doon sa dating barangay na parang bahay na ginawang barangay. Huwag niyo akong i-quote na minamaliit ko yung barangay before ha. Talagang na-amaze lang ako. And obvious naman sa itsura ko, diba? Kaya salute sa ating barangay chairman and of course sa mayor ng Bulacan. So, back to our content, hindi tayo nabigyan ng barangay clearance or certificate ng clerk dahil nga hindi siya familiar or aware doon sa kinukuha nating document. Kaya ang advice niya sa atin, pumunta na lang tayo sa munisipyo and humingi tayo ng requirement list para ayun yung ipoprovide sa barangay just in case na kailangan talaga. Sakto, meron ng jeep. Samahan niyo naman ako sa munisipyo. Here we go. Focus lang sa goal, hindi tayo magda-drop by sa mga stall na yan. Anyway, here's the tip. According sa mga vlog na nabasa ko, paano kumuha ng OTR para sa mga freelancer na kagaya natin is ask ka lang sa guard or lapit ka sa information, itanong mo kung saan ang kuhaan ng PTR. Dahil same ang kuhaan ng professional tax receipt and occupational tax receipt na kukunin natin ngayon. And as expected, nag-guide through nga tayo ng information sa business permit and licensing office. So, kung umabot ka sa part ng video ko na to, eto na, nakakuha na ako ng aking OTR and ang nakalagay sa akin is e-commerce consultant. So, ikaw bahala kung anong gusto mong ilagay na remark sa expertise mo. Dahil matagal na akong nasa e-commerce and naging digital marketing din ako, mas gusto kong maging e-commerce consultant dahil na doon talaga ang expertise ng person. So, as freelancer, legally ka na pwedeng gumawa or mag-operate or kumuha ng mga client mo. Ayan lang naman yung gusto ko, kaya ako naglakad nitong OTR kasi gusto kong gawin yung dream ko na i-pursue legally. Kaya, I don't know kung tama ba itong ginagawa ko or later on iiyak ba ako, malalaman niyo yan. Kaya don't forget to follow me. Para malaman niyo, i-update ko kayo Kasi sa freelancing journey ko, ito na yung feeling ko. Etong last quarter, ibinibigay na sa akin to ni Lord. Ganon. Claim it, di ba? So, dahil nga meron na tayong gantong papel, wala nang atrasan to. Kaya, next week siguro, or kapag uwi ni partner, pupunta kami kay BIR para magpa-consult ako kung ano ba yung next na gagawin ko. Kasi, as previous employed ako, meron talaga akong tax na binabayaran. I don't know, mga nasa 700 to 800 yata yung monthly na tax ko. So dahil wala na akong employer, kailangan ko na rin i-update yung BIR ko, yung team ko na maging self-employed siya or hindi kaya maging mixed income earner, parang ganyan, kung mag-employed pa rin ba ako or magiging freelancer na ako as is. So, yun yung sa base ng research ko. I don't know kung tama ba itong ginagawa ko or sinasabi ko sa inyo. Basta, ito ay base sa experience ko. And may nabasa din ako, kaya gusto ko magpa-consult sa BIR kasi may nabasa ako na vlog na nag-state doon na sabi, once na may OTR ka na, hindi ka na, okay lang na hindi ka mag-file ng 2303. Parang ganyan. Parang kung hindi pa 250,000 ang kinikita mo per annum, parang tax-free ka pa. May ganyan akong nabasa. I don't know kung tama yun. Kaya magpapakonsult ako kay BIR kung ano nang next step na gagawin ko para maging freelancer ako legally dito sa Philippines kasi ayokong ginagawa ko tong gusto ko. Tapos at the end of the day, biglang hindi ko alam, kinakasuhan na pala ako ng government natin. Alam ko, paranoid lang ako siguro kasi di ba ang dami nang nangyayari, di ba? Medyo dark na yung nangyayari sa SOCMED, active na tayo sa mga Congress hearing, ganyan. So medyo ako, parang gusto ko, di ba nga kaya may BIR? Kasi pinoprotektahan din yung mga business owner or yung mga entities. So yung mga ganun, pinoprotektahan ka din, di ba? Hindi naman puro bayad-bayad lang yun ng tax. Meron din good beneficial yun sa mga kagaya natin. So as a freelancer nga, hindi ko talaga alam anong ginagawa ko, pero gusto ko siyang gawin. Alam niyo yun? Kaya kung nakaka-relate kayo sa akin, ano pa, magtulungan tayo, diba? I-share nyo sa akin yung knowledge nyo, i-comment ninyo dyan kung ano ba dapat yung gagawin ko as freelancer. Pero ang importante naman dito, meron kang client. So, ang challenge na lang sa akin na ngayon nito is paano ko ibebenta yung sarili ko. Kasi, diba, kapag empleyado ka,
nagwentro ka ng interview, ganyan, may examination. So, binibenta mo rin yung skills mo, di ba? Pero in different way na ngayon. Kasi nga, as freelancer, hindi na ako kasi pag pumasok ka sa company, don't get me wrong ha, pag pumasok ka sa company, di ba, hindi ka pwedeng magtrabaho sa iba. Or, paano ba? Parang, in short, doon ka na nakatali ka muna. Bind ka muna na doon ka lang pwede magtrabaho. Eh, parang sa akin kasi, nag-aral kasi ako as working student. Parang lagi akong sanay na may side hustle ako. Kaya kahit ngayon na nagtatrabaho ko, ay i-resign na pala ako nitong September 20. Kahit na nagtatrabaho ko, gusto ko, meron pa rin akong pinagkakaabalahan. Kaya nag-affiliate ako, nag-training ako ng mga digital, para yung mga digital marketing na strategy, nagtatrain ako dyan para, alam mo yun, hindi ko alam, hindi ko maintindihan ba't ganun. Kaya nga para minsan sinasabi ko para na ako nababaliw, hindi ko alam anong gusto ko. Tapos meron na kami napanood na vlogger na sabi, kapag ka parang baliw ka, hindi literal na baliw pero parang kapag parang may sayad ka, ikaw yung type ng person na magsasucceed in the future, basta sakyan mo lang yung kabaliwan mo in a good way, ganun. Kaya feeling ko nga, nararamdaman ko malakas din ang prayer ko kay Lord. Lord, please in your grace, bigay niyo na sa akin yung quarter 4 nitong year. So, yan. So, habang employed nga ako, nakakaroon ng mga collab, yung mga pets, kasi may cats ako, may dogs ako. Asan ba yung dogs ko? Ipapakita ko na lang later on. If i-browse nyo lang yung YouTube ko, makikita nyo yung mga pets ko. So, then, kapag-collab ako sa mga brands, ganyan, kasi na-affiliate ko sila sa TikTok, Lazada, Shopee, affiliate ako ng mga major platform ngayon. Which is, yun din kasi yung trabaho ko. Kaya, I think, advantage ko yun sa mga nag-affiliate na parang mga house mom lang or, not lang. Yun sa mga full-time house mom, ganyan. Full-time mom? Paano ba? Basta yung mga full-time na ganyan, hindi sila lang ha, mali yung quote ko. Pero minsan kasi nasasanay tayo Pilipino, di ba? Pero yung ganun na, dahil trabaho ko yung e-commerce, parang advantage ko na maging affiliate ako dahil alam ko nangyayari, alam ko yung kalakaran na nangyayari sa loob. Kaya ayun yung gusto kong kunin ngayon. Ngayon gusto ko maraming mga clients, ganyan, maraming brand, mag-work ako sa mga brands, ganun. I don't know kung masyadong mataas yung pangarap ko ngayon, pero meron kasing nag-approach sa akin na brand. So, previous company ko yun, ganyan. Nag-approach siya na may ganito, ganyan. Kaya sabi ko, oh, this is it. Ito na yung sign ni Lord, ganyan. Kaya, magpa-resign na talaga ako kasi hindi na ako masaya. Alam mo yun, yung parang pumapasok ka na lang para gawin yung task mo. Hindi ka na masaya na ginagawa mo yung trabaho mo, pero gusto mo yung trabaho mo. Hindi ko ma-explain Paano ko ba siya sasabihin? Basta ganun. Anyway, ang content naman natin ngayon is para sa ating OTR. So, siguro naman naturuan ko na kayo sa step by step. So, from barangay, iba-iba din ha. Then, ito lang, i-remarks ko lang, or i-note ko lang sa inyo na iba-iba daw ang process per municipal or per city. Kagaya yung sa Makati, hindi daw nagbibigay ng ganito unless may papakita ka na health card, may ganyan pa. Health permit, ganyan. So, iba-iba. So, i-comment nyo dyan kung sa location ninyo, paano kayo nakakuha ng OTR. Kasi kaya ako kumuha nito, ang next plan ko na, pupunta na ako kay BIR para magpa-mix in camera ko kasi let's say, reality, diba? Etong ginagawa ko ngayon, hindi ako mag-succeed. So, yung aso ko nagagalit. So, just in case, diba, in reality, kailangan naman natin i-face yan na hindi ako mag-succeed ngayon, pero meron na akong ganito. Hindi siya matatapos dito. I-mix in camera ko yung BIR ko, pero ipupurso ko pa rin mag-freelance. Walang makakapigil sa akin talaga. So, kung naman na mag-succeed ako and maging freelancer talaga ako, e-commerce consultant, yan. Susunod na content ko, nilalakad ko na yung BIR ko. Ganyan. So, I don't know kung hanggang saan tayo aabot, pero guys, asan ba yung camera ko? Nandito ba? Nandito ba? So, siguro naman nakikita ninyo ako. So, I don't know kung hanggang saan ako aabot, pero sana tayong mga nangangarap na kagaya ko, mag-success tayo in the future. Basta alam mo yung gusto mo, gawin mo yan. Kasi, what if
'Di ba? Nag-30 plus ka na and hindi ka na nasa 20s kasi ako ngayon eh. So wala pa akong anak. Oops. Wala pa akong anak. Huwag na natin i-dictro yan. Meron mga pets. Pero parang malaya pa ako sa buhay ko na gawin ko yung mga gusto ko na gusto ko kapag ka nasa 30s, 40s na ako, hindi ko sasabihin na what if sinimulan ko pala siya. Kaya ngayon, kahit nasuntok sa buwan tong ginagawa ko, haharapin ko talaga to kasi nararamdaman ko talaga eh. Binibigyan ako ng sign ni Lord na gawin talaga to. And syempre, para sa inyo din, na meron ako mga followers eh, meron, subscriber, meron din ako mga followers sa TikTok, and Facebook, ganyan. So, may mga followers ako, and dito naman sa YouTube, may subscriber naman ako, kaya, alam nyo, ang dami kong content na ginagawa ha, pero, hindi ko alam kung saan ako patungo, ganyan. Hindi ko pa mahanap yung niche ko, ano yung ginagawa ko, baka nandito na. So, thank you sa panonood. Kung umabot ka hanggang sa video na to, sana nag-benefit ka. And, meron na akong OTR. I'm so happy. Sana mag-comment ka and mag-subscribe ka na din kung bet mo tong gantong content ko. Sa susunod, tuturuan ko naman kayo kung paano naman yung ginagawa ko as e-commerce. From paano gumawa ng shop, basic, hanggang analytics, and everything. Ituturo ko yan lahat dito sa aking YouTube channel. And kapag na-establish na to, gagawa ako ng isa pang channel para naman doon lahat ng mga information na kailangan ninyo para mag-business kayo as e-commerce. Kasi iba na talaga yung mundo natin ngayon. Hindi na siya labanan ng may tindahan ka dyan, may mga negosyo ka, ganyan. Kailangan mo na rin maging active sa digital platform kasi nagiging na tayo digitalize na lahat. Kaya, feeling ko talaga to eh. Tapos, kung may kakalala kayo, kailangan nyo ng e-commerce consultant, i-PM nyo lang ako, nandiyan yung email ko, reach out nyo lang ako, mababa pa lang ang rate ko kasi pasimula pa lang ako, kaya gusto ko parang magpakilala. Ganyan. So, yun. So, next time na lang ulit. Ciao!